Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kasong obstruction of justice isasampa ng CIDG laban kay Padilla dahil sa pagtakas ni De La Rosa. Bahay sa Angeles, Pampanga na posibleng pinagtataguan ni De La Rosa, sinalakay ng CIDG at NBI. Barangay Kagawad sa Zamboanga, Sibugay, patay sa pananamba. Libo-libong Muslim sa buong bansa nagtipon-tipon para ipagdiwang ang Idil Adha. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, magsasampa ng reklamong obstruction of justice ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kina Senator Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Ayon sa CIDG, hindi umano simpleng pakikisabay lamang sa sasakyan ni Padilla ang nangyari, kundi isang highly coordinated, pre-planned logistical maneuver upang mailabas si De La Rosa nang hindi napapansin ng mga otoridad. Lumabas din sa investigasyon na may isa pang sasakyan na sumusunod bilang security escort at backup vehicle. Binigyang diin ng ahensya na pananagutin nila ang sino mang hahadlang sa pagpapatupad ng batas o tutulong sa isang akusado upang makaiwas sa pag-aresto. Una nang itinanggi ni Padilla na tinulungan niyang tumakas si De La Rosa at sinabing nakisabay lamang umano ang kapwa senador sa kanyang sasakyan. Samantala, sinalakay ng mga tauhan ng CIDG at NBI ang posibleng hideout ni De La Rosa sa isang bahay sa subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kaninang umaga. Hindi naman natagpuan ang senador sa bahay na pagmamay-ari umano ng tiyuhin ni Padilla. Patay ang isang barangay kagawad matapos pagbabarilin sa National Highway sa Barangay San Jose, Imelda, Zamboanga, Sibugay nitong Lunes ng umaga, Mayo 25. Kinilala ang biktima na si Edison Magdamit, kasalukuyang kagawad ng Barangay Gandiangan sa nasabing baya. Ayon sa ulat, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang sundan umano ito ng dalawang armadong lalaki na sakay din ng motor. Paulit-ulit umanong pinaputukan ng mga suspect si Magdamit na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang mga suspect habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng mga otoridad. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Ipinagdiriwang ngayong araw, Mayo 27, ng mga Muslim sa buong bansa ang Idil Adha o Feast of Sacrifice sa Quirino Grandstand sa Maynila at sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Libo-libong Muslim ang nagtipon-tipon para magsagawa ng Eid Salah o Congregational Prayer na sinimulan pasado alas 5 ng umaga. Sa Bangsamoro Government Center at sa iba pang lokasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nagtipon-tipon ang mga opisyal at miyembro ng Muslim community para sa sama-samang panalangin. Bahagi ito ng taunang pagdiriwang ng mga Muslim upang gunitain ang mahalagang aral ng pananampalataya, sakripisyo at pagkakaisa. Unang idineklara ng Malacanang ang araw na ito bilang regular holiday sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng Proclamation No. 1264. Samantala, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga pribadong manggagawa na papasok ngayong regular holiday na sila ay may karapatang tumanggap ng dobleng sahod alinsunod sa holiday pay rules. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.